Sumayin niyo ang Panginoon, ang pagsunod kay Jesus ay kakaiba. Ang paanyaya niya ay higit o kung tingnan po natin ay taliwas sa natura ng pagiging tao, no? Against human nature. Bakit? Ay tatlo: limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya. Sabi nga natin, against human nature. Bakit? Limutin ang sarili. Kasi ang natura ng tao ay din, unahin ang sarili. Self-preservation. Yun ang human nature. Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Pero ang sinasabi ni Jesus ay alin? Kung gusto mong sumunod sa akin, limutin mo ang iyong sarili. Bahagi yun na kung tingnan po natin, yan ang magiging paanyaya kung bakit yung sinabi ni Propeta Isaias sa unang pagbasa ay magkakaroon ng kaganapan. Ano ang sinabi ni Propeta Isaias? Ako ay binugbog pero hindi ako kumibog. Ako ay binunot ang aking balbas at bigote, at ako'y inalipusta. Pagkakataon na kung saan ay makita natin na binigyan ng kaganapan na Jesus, una tigit sa lahat, sa kanyang buhay. Pero magagawa lamang natin yun kasi yun ang una, no? Ang limutin ang sarili. Sa Ebanghelyo, nakita natin na alin, na tinanong muna ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako? Sabi ng tao. At sino ako? Sabi ninyo. Bago natin limutin yung ating sarili, kinakailangang makita natin kung ano yung ating sarili. Ano yung sarili natin? Sasabi ng tao at mismo sa ating sarili. May halaga ba tayo? Anong halaga natin? Kasi kung may halaga tayo, yun ang lilimutin natin. Kung wala naman tayong halaga, paano natin lilimutin yung ating sarili? Sa bahagi yun ng pagkilala na alin, we have worth something. We are worthy to be forgotten. Mayroon tayo, pero dinais natin na alin, limutin natin yung ating sarili. Sa paanong pamamaraan, sa pananalita natin, sa pag-iisip natin. Kung ang palagi iniisip natin yung sarili natin, o kahit sabihin natin pamilya natin, bahagi pa rin yun ang sayo. No? Maging bahagi ng pagkilos natin, yung paanyaya na Jesus natin, maging tao para sa iba. No? Man and women for others. Men and women for others. So bahagi yun na kung saan ay doon. Kaya pagkakataon na alin, pagbibigay ng sarili. No? Yun yung hamon na ipinahayag sa atin ng buong Mikapal. Mayroon ba tayong maibibigay? Handa ba tayong magbigay ng ating sarili? Pagkakataon na kung saan ay pinaalala sa atin. Pangalawa, ang isang
maliwanag na pagbibigay ng sarili ay alin? Nagsisimula saan? Pasanin mo ang iyong krus. Kahapon po, September 14, ay kabistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Exaltation of the Holy Cross. Bahagi yun, pinararangalan natin ang krus na Jesus. At ang tunay na pagkaparangal sa krus na Jesus ay alin? Makatugon tayo sa paanyaya na alin? Pasanin natin ang ating mga krus. Pasanin natin yung bawat krus natin. May kanya-kanya tayong krus. Pinapasan ba natin yung ating krus? Kaya kung kuminsan yung iba nabibigatan sa kanilang krus. Kasi kuminsan yung iba hindi nila pinapasan yung kanilang krus. Kaya kuminsan yung iba nagpapasan. Or kung hindi man nila pinapasan, dahil sa hindi mo pinasan, halimbawa sa loob ng pamilya, kapag yung ama ng tahanan hindi niya pinapasan yung kanyang krus, ay mabibigatan. Papasanin yun, nung kanyang asawa, nung kanyang mga anak, hindi niya pinapasan yung kanyang krus. Madadamay. Ganon din kapag yung nanay ay hindi niya pinapasan yung kanyang krus, sino magdadala ng krus ng nanay? Kasi isang pamilya, hindi yung tatay at yung anak. Ganon din sa mga anak, kapag hindi niya ginagampanan, kaya dapat din mga magulang, bata pa lamang yun yung mga anak, turuan nyo sila, magpasa ng kanilang krus, mag-ayos ng kanilang mga pinagkainan, magligpit ng kanilang pinagigaan. Bahagi yun. Kapag hindi nyo tinuruan na magpasan sila ng krus, ay bibigat lalo ang inyong krus. Pero bahagi yun. Kaya yung paglilimot sa sarili, sinasanay yun. Sinasanay. Kasi yung makasarili, kaya ang tao ay naging makasarili. Hindi sapagkat ngayon lang siya naging makasarili. Nasanay siyang maging makasarili. Yung taong nagbibigay ng kanyang sarili, kaya siya nagbibigay ng kanyang sarili, sinanay niya ang kanyang sarili na magbigay ng kanyang sarili. At yun ay alin bahagi ng pagtugon natin sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong kapal. Tayo ay may kanya-kanyang krus sa buhay. Kasama na rin natin yung mga krus natin sa buhay, yung mga taong hindi nagpapasa ng kanilang krus, nagiging bahagi ng ating krus. Kaya bahagi yun, pasanin natin yung ating krus. Pagkakataon na kung saan ay matulungan natin yung bawat isa upang higit na lumago ang paghahari ng Diyos sa daigdig na ito. Sapagkat hindi lahat ay mga Kristiyano. At yung mga taong hindi mga Kristiyano, yun ay kasama na rin sa ating pinapasan ng ating mga krus. Bakit? Nakaka-apekto yun sa lipunang ginagalawan natin. Yung mga maling pag-iisip, yung mga walang kwentang pagkilos at taas ang pagsira ng karapatan ng pangtao ay bahagi yun na nagiging krus ng bayan. Pangatlo ay sumunod kayo sa akin. Yung paanyaya na ipinahayag ni Jesus natin, sumunod kayo sa akin. Ito ay kutulingan po natin. Yung paanyaya na ipinapahayag ni Jesus na sumunod kayo sa akin. Sa akin, sumunod ka sa akin. Ay pagkakataon na kung saan ay kung minsan tinatanong natin, anong meron sa akin? Kapag sumunod kayo sa akin. Yung paanyaya na ipinapahayag ni Jesus natin, sumunod kayo sa akin at itinuturo niya ng turo ng krus yung alin. Yung pagsunod kay Jesus si alin, kasama yung paglimot sa sarili,
kasama yung pagpasa ng krus ay alin? Out of love. No? Out of love. Gawa ng pag-ibig. Tanging lamang sa pag-ibig. No? Yun lamang makikita natin, magiging madali ang pagpasa ng krus kapag ginagawa natin ito ng may pag-ibig. Kaya sana po maramdaman natin yung alin, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga yung krus na nasa gitna natin, yan ay simbolo ng ating mga pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Yan po ay bahagi na kung saan ay makita natin na alin, yung pong Ebanghelyo kasi kahapon, nakita natin kasi sinasabi kalimitan ng ibang sekta. Masamang gumawa ng imahen, hindi ho, sa aklat ng mga bilang, pinagawa ni Moises, pinagawa si Moises ng Diyos, ng alin, ng krus, ng ahas. At ang sino mang tumingin doon, yung mga nakagagaling. No? So si Jesus, ang anak ng tao na itinataas upang ang sino mang tumingin sa Kanya ay tunay na magkaroon ng kaligtasan. At ano yung kaligtasan? Gawa ng pag-ibig. No? Kalimitan makikita natin yung mga taong naging successful sa mga istorya. Bakit sila naging successful? Out of revenge. Gawa ng pag-iiganti. No? Nakakatulong yung pag-iiganti. No? Pero hindi ka masaya. No? Yung sabi ni Jesus na alin, na ikaw ay tumahak sa daigdig na ito, gawin mo yung pagkilos mo out of love. No? Not out of revenge. Kasi hindi makadiyos ang pag-iiganti. No? Kalaban yun ang pag-ibig. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Hinakailangan yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, yung bahagi ng ating pagkilos ay alin? Gawa ng pag-ibig. Ito bang ginagawa ko ito? Out of revenge or out of love? Pag nilay-nilayan natin. No? Kasi kung yan ay hindi gawa ng pag-ibig, ay hindi makadiyos yan. No? Ang panyaya ng buong may kapalihalin, sumunod sa Kanya. Ginawa niya ito. No? Sabi nga rito, ginugbog. No? Kung ano-anong ginawa niya sa Kanya sa krus, pero bakit niya ginawa ito? Bakit niya hinayaan? Gawa ng pag-ibig niya sa atin, sa gitna ng ating pagiging sumain. Sana makita natin yan every time na titingin tayo sa krus, na tayo iniibig ng Diyos. At nawa yung pagkilos natin sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, tayo may kanya-kanyang krus na sila pinapasan. Pero sana nawa, magawa namin ito ng alin. Hinuhugot natin sa pag-ibig. Sa pag-ibig ng Diyos. Okay, panalangin natin sa harapan ng buong may kapal. May kanya-kanya tayong krus. Dali natin ng may pag-ibig. Kaya bahagi rin isama niyo rin ako sa inyong panalangin. Ako po'y nagdiriwang ngayon ng aking 31 years ng pagiging pari. Kasama ko po si Reverendo Padre Romy Ponte, ang dati niyo rin yung kura paroko sa may kaming inordinahan. So, nawa ay isama niyo kami sa inyong panalangin at isama natin ang panalangin sa bawat isa. Na madala natin ang ating mga krus ng may pag-ibig.